Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ganap na alas 7 na po ng umaga. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan na siguradong kapupulutan ninyo ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, babatiin muna namin kayo ng Good morning, boss! Good morning, Audrey. Naku, hindi natin kasama yung ating dalawang kaibigan na si Jules at si Dayan. Nasa Ormoc pa. Oo, si pero Jules and Dayan. Si Dayan meron din siyang ibang work. Pero of course, Audrey, no, hindi lang naman tayong dalawang andito ngayong umaga. Okay, makakasama natin live mula sa 36 PNPA graduation sa May Silang, Cavite. Makakasama natin si Sweden Velado. Sweden, magandang umaga sa iyo dyan. Magandang umaga sa inyo, Carla and Audrey. Nandito nga tayo ngayon sa Camp General Mariano sa Silang, Cavite para nga sa 36th commencement exercises ng PNPA para sa Lacandula Class of 2015 na yan naman ay inaasahang magsimula mamayang alas 10 kung saan panauhing pandangal si President Benigno Simeon Aquino III. Back to you, Audrey and Carla. May Silang, Cavite. Yes, mamaya bibigyan pa tayo ng mga updates ni Sweden kung ano ba ang mangyayari o magaganap dyan sa PNPA graduation. Pero Audrey, syempre, importante din pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Okay, Carla, simulan mo sa good news. Alam mo ba, Audrey, meron pong nakaambang na House Bill na ipapasa sa Kongreso na ang layunin ay maibaba ang income tax rates ng mga manggagawa. Alam mo ba, Audrey, sabi po ni Deputy Majority Leader and Valenzuela City Representative Magtanggol Gunigundo na by June siguro magkakaroon na nga nito ang final reading for this pagbaba ng income tax rates. Alam mo ba, Audrey, syempre, maganda daw na ibaba ang income tax rates natin para, of course, makaakit tayo ng mga dayuhan na pumunta sa ating bansa at para kumbaga dito magnegosyo. Dahil nga, again, bumaba na yung income tax rates natin. Pero alam mo, Audrey, ang Pilipinas pala yung may pinakamataas na income tax rate sa buong Southeast Asia. So, from 32%, gusto nila itong ibaba ng 15%. Ano masasabi mo dito? Okay, so 17% yung mababawas sa income tax rate or mababawas din sa may koleksyon naman ng BIR. Sa side naman ng pamahalaan, sabi nila malaki yung mababawas naman sa koleksyon na gagamitin din sa bansa. Ito yung pondo ng or sa may kaban ng bayan, ano? Pero may similar na House Bill dito, Carla. Yung House Bill naman na isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo. Dito mas malaki to. Mula sa mga kumikita ng 140,000 pesos below na mga manggagawa, nais niyang matanggal na lahat o kumbaga exempted na sa income tax rate or return. Below 140, 180 to 140. 140,000 pesos na kumikita below. Wala na, exempted na. Oo, yun yung proposed bill niya. Pero sabi nga ng pamahalaan, nasa 30 billion pesos ang mawawala naman sa kaban ng bayan kung ito ay may patutupad. Pero gayon pa man, kagaya nga yung sinasabi mong House Bill kanina, maganda rin na maibaba sa 15% or 17% naman yung mawawala sa gobyerno kasi yung 17% naman dito rin naman natin gagastusin eh. Yun ang katwiran ng mga mababatas. Ang mga Pilipino pa, nakakaipon pa. Ang majority siguro hindi na. Oo. Gagastusin din yung 17% na nawawala sa income tax rate return. At dito pa rin iikot yan sa bansa natin. At ang maganda niyan, kung sakasakaling maitutuloy yung bill na yan, yun nga yung sinasabi mo, no? Maaaring yung mga investors mula sa ibang bansa ay mahikayat na dito tayo, na lang magnegosyo dahil mababa yung binibigay na tax. Pero matanong ko, anong gusto mo? Yung exempted tayo sa tax o yung bawasan? Siyempre, kailangan pa rin na may gagastusin pa rin yung gobyerno. Baka naman wala na mga proyekto para sa bansa natin kung talagang totally walang income tax rate return, di ba? Oo, pero napakaganda, no? Abangan natin ito sa June po, malalaman natin kung ano na nga ba yung update for this House Bill.
na pagbaba ng income tax rate. Pero syempre, Audrey, meron pa tayong mga pag-uusapan this morning. Meron tayong mga live guests bukod sa pag-update natin sa may PNPA graduation. Mamaya po ay para pag-usapan ang National Women's Competition. Makakasama po natin ang ating paboritong kasama dito, si Ma'am Cecil Guidote Alvarez. At pag-uusapan din natin yung disaster meet. Bukod dyan, mag-uusapan din natin yung pagtatapos na may parangal yung mga PUP honor graduates. Oo, dahil eskwelahan ko yan. Oo nga, taga-PUP ka, and because this month is graduation month. Pero ngayon din, mapapanood din po natin ang One Life Fashion. Bibigyan po namin kayo ng mga ideas kung ano bang pwede nyong iregalo this graduation. At makakasama natin si Yusek Asis Perez para sa Fish Options. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo rin po kaming makasama via Facebook sa @facebook.com/GMorningBoss, sa YouTube or PTVPH, sa Twitter @twitter.com/GMorningBoss, at syempre via live streaming sa www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!